Eto. Bukod sa tatlong dating bodyguard Buti buhay pa si Gutesa. Nasa tono yung pagkanta ni Gutesa. Eh! Ang daming nag-iiyakan, no? Si Guanzon, iiyak-iyak pang walang niya, eh. No? Si Bochag Guanzon. Ayop, yung matandang tomboy na ubuhin. Matandang tomboy na ubuhin? Ha? Nagre-react, tinuro siya ni Gutesa. ni Zaldico, Oh. binawi na rin ng dating sundalong si Orly Gutesa ang nauna niyang pahayag na nag-deliver siya ng mali-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Akala ko Martin nagurgur. Romualdez. Ang sabi ni Wala na, binawi na, oh. Binawi na. Paano gagawin natin dyan? Gutesa, sina Senador Dante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang nasa likod ng pagharap Ay niya sa nako, Butchay, wala sa harap ha. Nasa likod lang. Pero bibi, gigil na gigil si Boying kay dating, oo nga eh, ewan ko ba, hindi mapakali si Ombudsman Boying. Nasanay kasi sila sa Davao na magwaldas ng pera ng bayan. Wala kasi nag-audit kasi sila dun. Hari sila eh, syempre. Senate hearing kapalit ng Boss pera Manuela. at scholarship sa kanyang mga anak. Nakatutok si Mac Akala siguro ni Orly Gutesa, siguro at that time walang trabaho, no? Kasi umalis na si and then of course people take opportunity. 'Di ba? Boss Edong, shout out, kinig-kinig lang. Si Boss Maxif, ayan, nandyan. Si Ma'am Chaichar nandyan din. Alam niyo yun, no? Siguro, umalis si Saldico, nawalan sila ng pagkakakitaan dahil hindi na nga nakakapag-deliver ng pera kay Marcoleta. Hindi, joke lang. Dahil, syempre, bodyguard sila. Wala na silang i-guard dahil nasa, diba? Nagtatago. So, wala na silang pagkakakitaan and some people, took advantage of that. The likes of Marcoleta and Mike Defensor. Para saan? Para sa pampersonal nilang adhikain. 'Di ba, Ma'am Ate Coracha? Kaya 'yun. Pakinggan ulit natin So, sinamantala, inoferan, syempre, putya, biruin mo, yung anak mo, mapag-aaral mo ng lifetime. I mean, hanggang makagraduate. 'Di ba? Kaya lang, kung mahina kukote mo, putya, tokis-tokis lang, dali ka. Sana may mga ebidensya, Sana may mga ebidensya. Kasi kagaya rin dati, for us to be able to consider yung mga facts dyan sa sinabi ni Gutesa, hingi rin tayo ng ebidensya. Kay Pulido. Exclusive. Unang lumabas sa publiko si Orly Gutesa sa pagdinig Kaya pala Kaya pala ito mas kabisado pa ni Marcoleta. Grabe. Kaya pala mas kabisado pa. Ha? Mas kabisado pa ni wag ka nga mag-adlib. Sabi. Basahin mo na lang yung ginawa mong ng Senate Blue Ribbon Committee Ma'am? kaugnay ng mga anomalya Ma'am sa Kate, flood shalom. control projects noong Setyembre ng nakaraang taon. Sa kanyang testimonya, sinabi niyang bilang bodyguard ni dating Congressman Zaldico, tagahatid siya ng mali-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Humigit kumulang 3 bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez. halos di makalunok. Si Senador Dante Marcoleta ang nagharap sa pagdinig kay Gutesa na inilapit daw ng kaibigang si dating Congressman Mike Defensor. Pero ngayon, binabawi na ni Gutesa ang kanyang mga sinabi sa isang panibagong affidavit. Pinilit lang daw siya ni Defensor na sabihing naghakot siya ng pera para kay Romualdez kahit hindi raw ito totoo. Sa isang video, binasa ni Gutesa ang ilang bahagi ng kanyang affidavit. Sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado, sinulat daw ang kanyang affidavit laman ng kwentong idinikta ni Defensor. Inayos pa raw ni Marcoleta ang draft na tinype ng manugang ni Defensor na si Mark.
Simulan analisyon na ron Marcoleta ang basahin na ginawa ni Mark na pinabit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inaayos ni Mr. Marcoleta ang pinabit na yun. Sabi, Beruin mo doon mismo. Doon mismo sa harap daw niya inayos ni anak ng Tokmol. Totoo naman, di ba? Kasi yan din naman pagkakasabi ni ni Marcoleta, kinuwento niya. Pero ang inano niya, pinabulaanan niya. Hindi ko siya gumawa. Binasa lang namin. Sabi niya, di ba? Titingnan natin kung ano. Tama din yung mga kwento Tumutugma, di ba? ni former Congressman Mike Defensor, si Mark kasi di marunong magtagalog. Ang video na ito ibinigay sa GMA News ni Attorney Melvin Kalimag, ang abogadong nagnotaryo ng panibagong affidavit ni Guteza noong August 13. Binigay din sa amin ang video na ginawang pagnotaryo sa isang hotel room sa Pasig. He was very relaxed. Tapos tahimik nga Parang very ordinary lang. Ni-request namin kay Attorney Kalimag na makausap sa telepono si Guteza pero ayon sa kanya, may problema sa signal kung nasaan si Guteza kaya di siya makontak. Sa kwento ni Guteza sa kanyang affidavit, narinig Daming iyakan no? daw niya ang usapan ni na Defensor at Marcoleta tungkol sa pera. Sabi ni Congressman Mike, basahin mo na muna, ikaw na ang bahala kung pwede yan. Sabi niya, pari, 150 million lang, masaya na tayo. At ang matapos siyang basahin ng affidavit, sabi niya, ito na yung missing link na hinahanap natin kasi puro sila Saldico at ikaw lang ang makapagbabanggit kay former Speaker Martin na dideliver ng pera. Pinangakuan daw siya ng pera at scholarship sa mga anak. Pinilit niya sa akin na ako na lang sabay sabi na basahin mo lang yan at mababayaran mo naman. Ako ay pilitan na sabihin Ang ganda ng kanta ni Ganda ng kanta ni Gutesa, palakpakan. No, dami nag-iiyakan dyan sa comment section para sa kanya, sige po sir, kung ito ang paraan para makatulong ako, hinggo ako dyan sir. Kaya lang sir, inaalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. Nag-promise ng CAS at educational scholar si former Congressman Mike Defensor. Kinabukasan, Patay ka. bago sumalang sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, kinausap pa raw siya ni Marcoleta at sinabihang huwag lilihis sa nakahandang affidavit. Kaya nang mag-adlib daw siya sa pagsalang sa hearing, napagalitan pa siya ni Marcoleta. Ulit-ulit na sinasabi na voluntaryo ang aking gagawin at tinuturuan niya ako na kung ano lang ang nakalagay sa affidavit na ginawa ni Mark na asawa ng anak ni former Congressman Mike Defensor. Yan lang mag-focus. Sinagot ko, opo sir. Pagkatapos ng Senate hearing, hindi na raw Nako. siya muling kinontak ni na Defensor at Marcoleta. Doon ko natansya na ginamit lang talaga nila ako sapagkat Napakaganda ng kanta. hinang lahat ng mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi. Sinusubukan pa namin Yung mga contestants nakakulong na. Yung ibang mga katunggali, marunong na kumanta ang may may una tono na nagpahayag ngayon, sina Mas Marcoleta Maxi. at Defensor. Ang binabawi ngayong salaysay ni Guteza, bahagi ng mga ebidensyang pinag-aaralan ng Ombudsman para sa posibleng isampang reklamo laban kay dating Speaker Romualdez. Bukod kay Guteza, nag-recant na rin ang tatlo niyang kasamahang bodyguard na may affidavit na hawak ng Ombudsman. Hiningan namin ng Ombudsman ng reaksyon pati na kung anong epekto nito sa case build-up laban kay Romualdez. Pero hinihintay pa nilang magkakopya ng affidavit ni Guteza bago sila makapagbibigay ng komento. Nako. Bakit Pulido nakatutok? Yan Ay, daming bagong dating, no? Doon sa mga bagong dating dyan, shoutout. Mamaya tayo afternoon topic. Si Ma'am Chingay, shoutout. Title ng kanta, Orly My Way. I did it my way. For what is a man? Ay, nako. Iyakan yung mga DDS dyan, di ba? Iyakan sila. Hindi. Bayani niya si Orly Gutesa, di ba? Yan, naalala niyo? Bayani. Pucha, ngayon, puta, hindi sinungaling. Pucha, isang testigo, dalawang salaysay. Sino yung nagbuo talaga ng kwento? Alam niyo, nakakatuwa, no? Mula sa maleta na recantation, kung scripted, sino yung scriptwriter? Scripted Sino yung scriptwriter? Tinukoy kagad, di ba? Alam niyo, guys, yung malaking development ngayon ay hindi lang yung pagbawi ni Orly Gutesa sa dating testimony. Ang mas malaking tanong, kung yung dating pangunahing testigo ay nagsasabi na siya ay kinoach
o na-impluwensyahan siya, sino yung nag-recruit? 'Di ba? Sino yung naghanda ng affidavit? Yun yung mga tanong, 'di ba? At ano yung tunay na ebidensya laban kay Romualdez? Ano yung ebidensya nyo dyan? Ayan, napakaganda ng kanta. I did it my way. Ito mga mandirigma, no? Ito na naman tayo no? Sa isang plot twist na parang hindi na flood control investigation, parang teleserye, no? Na may bagong affidavit kada episodes. Next episode, okay, sige, eto, meron tayong panibagong affidavit. Pero, seryosohin natin, no? Si Orly Gutesa, na dating nagtistigo tungkol sa umano'y pag-deliver ng maleta na pera para kay dating Speaker, no? Martin Romualdez, bumawi sa kanyang dating salaysay. Ay, nag-iba yung kanta, mas gumanda. Sa bagong affidavit niya na inulat ng media, sinabi niya na sina Rodante Marcoleta at dating Mike Defensor. Yun yung umanong nag-tap sa kanya para mag-akusa kay Romualdez. May pangakong pera. Aba, jackpot, scholarship. Scholarship! Di ba? Ngayon, tanong. Kung mali yung bagong affidavit ni Gutesa, bakit hindi natin siya siyasatin? Pero kung mali yung unang affidavit, hindi ba dapat siyasatin din kung paano nabuo yun? Paano binuo? Diyan nagbabago yung tanong Di ba? Dati, Romualdez, nasa ng pera? Yan ang tanong natin, di ba? O tanong nila. Ngayon, ano tanong? Sandali, sino gumawa ng witness? At ito yung napakahalagang distinction Hindi natin sinasabing recant ni Gutesa, na yung nag-recant na si Gutesa, therefore, automatic innocent si Romualdez Hindi po ganun Hindi ganyan gumagana yung ebidensya. Ang sinasabi natin, kung ang isang pangunahing testigo ay nagbigay ng dalawang magkasalungat na bersyon, paano mo siya gagamitin bilang matibay na pundasyon ng isang kaso na hindi muna sinusuri kung alin ang totoo? Hey, shout out! Ombudsman Boying, shout out sa'yo, ha? Di ba? Dahil, syempre, kung yung unang testimony ang gagamitin mo, kailangan mong sagutin. Bakit siya bumaliktad? Di ba? Kung yung bagong testimonya naman yung gagamitin mo, anong ebidensya na nagpapatunay na totoo yung bagong sinasabi niya? Ayan facts, document, corroboration. Hindi basta sinabi niya Di ba? Hindi basta, hindi, sinabi niya. Hindi, binawi niya Hindi, binawi niya yung pagbawi niya Hindi ganun. Di ba? Ay, putya, binawi. Huwag daw ako maingay. Ito, sabi ni Boss Idong Cereza Force, pasingit lang po bago ako pasok bodega, pansinin po natin, naputol na yung maleta serye nila since na Oblo ang scriptwriter at editor-in-chief. Nagbaliktaran na sila sa mga ex-bodyguard. Sabi ni Boss Edong ng Cereza Force. Kwentong kalian bro. Ang tanong, sino ba ang boss ni Gutesa? Baka nakalimutan natin, di ba si Ko? Ngayon, sino ba ang makikinabang sa kanyang recantation? Sino ba makikinabang sa kanyang recantation? So, ang gusto mong palabasin, ang makikinabang si PBBM, si Loren Legarda, Chis Escudero, syempre yung mga binanggit, si Speaker Martin, at madami pang iba na mga binanggit yung mga nabanggit niya. 'Di ba? Solo pala yung sinabi nito, no? So si PBBM at saka si Speaker Martin, 'di ba? Na pinalakas pa kunyari nung hindi natin alam kung AI ba. 'Di ba? Hindi natin alam kung AI ba yung si Saldi ko. Pero anyways, okay na? Natitigilan kasi. May exam kasi. Yung anak ko nagre-review. Di ba, Ma'am Cheryl Banyaga? Pero eto guys hindi to paligsahan ng affidavit. Di ba? Hindi yan paligsahan ng affidavit. At dito,
kung gustong tanungin yung mga gustong idikit kay Romualdez, kung napakalakas ng kaso, bakit parang isang witness lang yung kailangan na kailangan para buuin yung narrative? 'Di ba? Totoo. Ang lakas ng kaso mo, isang witness lang kailangan mo, buo yung naratibo. At kung talagang may cash delivery, nasan yung corroboration evidence? 'Di ba? Asan yung bank records? Meron ba CCTV man lang? Transaction records? Mga pictures man lang eh. Independent witnesses. Where the hell is the documents? 'Di ba? Communication trail, text, ang dali lang yan. Sorry. Correct. I stand corrected. Kinorek ko naman yung sarili ko, 'di ba, boss? 'Di ba? Kasi kapag corruption, investigation yung pinag-uusapan, hindi sapat yung isang dramatic story. At may isa pang napakalaking tanong. Sino yung nag-recruit sa testigo? Biruin nyo, no? Ito may pag-amin eh, na bumaliktad. So, sinabi niya kung bakit niya ginawa. Ngayon, ang tanong na natin kung sino yung sino makikinabang. Pwede rin, of course. We are all entitled to ask that question. Sino nga ba makikinabang? Kasi, dito, mapapatunayan na bumaliktad siya. 'Di ba? Si PBBM at saka si Speaker Martin. Na siya din po pinaniwalaan ng ombudsman yun nga eh. Yun ang di ko magets eh. Sino yung nag-recruit sa testigo? Kung totoo yung bagong affidavit ni Gutesa, napakalaking issue niyan kasi. 'Di ba? Dahil hindi na lang natin pinag-uusapan kung sinungaling ba si Gutesa. Ang tanong, may nagturo ba talaga sa kanya? May naghanda ba ng affidavit? May nagbigay ba ng instruction? May nangako ba ng kahit anong kapalit? At kung ang oo, no? Sino? Pero yun eh, sinabi niya na eh. Yun ang kailangan nating imbestigahan. Pero fair din tayo ah. Hindi natin pwedeng sabihin na proven na sina Marcoleta at Defensor yung nag-coach kay Gutesa dahil sinabi niya yun sa bago niyang affidavit. Aligasyon pa rin yun. Kailangan pa rin imbestigahan. At yun mismo yung gusto natin mangyari, imbestigahan. Kung nagsisinungaling si Gutesa ngayon, patunayan. 'Di ba? Kung nagsisinungaling siya noon, what the heck, kailangan din niyang patunayan. Kung may nag-coach sa kanya, hanapin. 'Di ba? Yung nagbayad, hanapin yung money trail. Kung may totoong maleta, ipakita yung corroboration evidence. Yun yung hinihingi natin dito. Hindi, alam nyo, patas tayo dito. Hindi lang tayo gwapo. Hey! Patas tayo, naghanap tayo rin. Yan, nananapan din natin ng ebidensya, di ba? Kasi ang objective ng investigasyon, hindi dapat ganito ah. Paano natin ididiin si Romualdez? Hindi ganun. Paano natin ididiin si PBBM? Ang objective dapat, ano talaga yung totoo. Di ba? Ano talaga yung totoo at doon ako kakampi sa isang bagay. Doon ako kakampi sa paghanap ng kung ano talaga yung totoo. Huwag tayong umibig doon sa naratibo na sa narrative. Doon tayo sa ebidensya. 'Di ba? Dahil kung tunay na may korupsyon sa flood control projects, huwag nating sayangin yung pagkakataon dahil lang sa mahina o questionable ang witness. At kung inosente ang isang tao, wag nating sirain yung pangalan niya gamit yung testigong hindi mo naman maipaliwanag kung bakit dalawang magkaibang kwento yung sinasabi. Talaga? Two version? Kaya Gutesa, Marcoleta, Defensor, Romualdez, lahat dapat imbestigahan. Walang sacred cow. Walang dapat protektahan, walang dapat i-frame. 'Di ba? Evidence first. At sa puntong ito, isang tanong yung pwede kong iiwan eh. 'Di ba? Kung ang testigo mismo ang bumabalik at nagsasabing may nagbuo ng kwento, hindi ba dapat hanapin muna natin yung sumulat ng kwento? Hanapin natin yung sumulat ng kwento. Yun ang tanungin natin. Tanim witness man o tunay na witness. Ang katotohanan lang yung dapat na manalo. Di po ba?
katotohanan lang.